Hello guys! Hello mga taga-bukid! Andito tayo ngayon sa isang tribe festival kung tawagin ay Aka Swing Festival. Ito kasi yung sikat na tribo dito sa Thailand. Actually, marami naman talagang mga kinds of tribes dito. Kaya lang, ito kasi yung mga Aka, ang mga nakaagaw pansin ng mga turista. At sa mga kagaya kong walang alam sa history, ang mga Aka pala ang una nakapag-imbento ng ganitong rides, ang Ferris wheel. O diba? Katutubo man sila kung tawagin natin, pero wag ka. Ang tatalino at ang sisipag pala nila. Unlike sa mga tao ngayon na umaasa na lang sa mga dimotor, siklo. At ito pa, sila din pala ang mga kauna-unahang nakapag-invento paano nakabuo ng panibagong rides na kung tawagin natin ay duyan. Dito talaga sila nakilala at naging sikat dahil sa angking talino nila. Paano nila mabuo o nabuo ang duyan na yan na matibay. Actually, ako, unang tingin ko dyan dati, nung dati pa, takot ako kasi ang akala ko baka maputol o mapigtas ang lubid na yan o ang puno na yan, pero wag ka, ang tibay pala. Nakasakay ako once dyan, pero siguro ilang years na, sinubukan ko lang naman kasi ang sabi nila matibay talaga yan. So ito na, kaluluwa ko lumipad na, katawan ko nasa duyan lang din pala. Kaya wag tayong judgmental. May mga foreigner din na sumasakay dyan. May napansin din ako mga Koreano, Chekwa, at iba pa. Basta maraming mga turista. May mga lokal na din from another cities na nadayo dito kasi annual celebration lang yan. Once in a year. Kaya kahit na maulan, ang dami pa ring tao dyan. Tuloy ang ligaya. Ito na yung parang ethnic dance nila. Kaya lang, hindi sila makapag-aura kasi nga malakas ang ulan. Dapat kasi nasa baba sila kaya lang ang lakas ng ulan. Kaya di rin tayo papatalo kahit maulan. Bibidyo pa rin tayo. Kala nila. Alam nyo ba na ang suot nilang yan o ang attire nila na yan, sa maniwala kayo't sa hindi, nagkakahalaga ang isa na yan malamang 20 to 30,000 baht ha. Kung sa peso siguro more or less 50,000. Kasi yung sa headdress pa lang ng mga babae na yan, mga 10 to 15,000 baht. Kasi pure yan ha. Pure yan na mga silver, walang halo yan. Tapos yung mga coins na yan, as in yung mga pera na yan, yung mga old na siguro ngayon nagkakahalaga na ng mga ilang thousand na yan pag binenta, pero hindi talaga nila yan pinagpapalit or binibenta. Tapos yung damit nila, ilang libo na din yan kasi handmade yan, hindi basta-basta tahiyan. Talagang inaabot yan minsan ng ilang buwan bago matapos. Saksi po ako dyan. At dahil nagsiksika na yung mga tao, tara, dito tayo. Canvas tayo kung totoo nga ba yung mga pinagsasabi ko kanina. Ay, mali pala yata na sabi ko kanina. Mas mahal pala talaga. Tingnan nyo, 18,000. Dito tayo sa pang-baby. Pang-baby to, 2,700. Baht yan. So, siguro mga 5,000 or 6. Pang-baby pa lang po ito ha. Tingnan nyo. Iyan kasi yung mga coins na yan, talagang mga 16, 15, mga ilang years before pa yan. Mga pure na silver talaga yan. Walang halo. Imagine, paano nila mapagtagpo-tagpo yan. Talagang handmade, talagang kamay lang yan. Tahing kamay talaga yan. Yan yung cross stitch. Talagang butas-butas. Hindi kagaya yung cross stitch na ordinary na ano. Makikita mo pa yung butas. Ito talagang wala parang ewan ako nakagawa na ako niyaan pero hindi talaga ako pasmado.
Ito yun, yung mga panlalaki, panbabae. Yan. Ito, nagkakahalaga yung iba dyan. Ito siguro mga 18,000 yung nakita kong price dyan. Imagine. Diyos ko, headdress pa lang. Tingnan mo naman. Kaganda-ganda, ano. Ang bigat. Mabigat dyan, sobra. May mga 13,000. Depende siguro sa style. Itong style nakita ko, yung price niya parang mga kulang-kulang 20,000. Tara, silip muna tayo sa mga organic farm pages ng mga aka kasi nagyayana si Bodyguard. Sige, hanggang dito na lang. Salamat. See you next time.